Bubuksan na po natin ang pinakaabangan tapatan ng mga mayoralty candidates. Unahin na po natin, magtatanong pong una, si RL kay Mayor Arnan Panaligan. Ang akin pong katanungan sa ating kagalang-galang Arnan C. Panaligan ay ano po yung concept ninyo nung yung One Kalapan po? Ano po ang concept na gusto ninyong iparating po sa One Kalapan? Well, yung One Kalapan na yan ay acronym, ano? Yung opportunities. Pagbibigyan ng opportunities sa ating mga kababayan para makapag-aral, magkaroon ng access sa healthcare, no, education, livelihood, etc. So all-encompassing na yun, ano? Saklaw na ang lahat, no? Access, opportunities para makapag-aral, makakuha ng medical healthcare services, makapagtrabaho. No? Yung end doon ay new politics, ano? Yung malinis at marangal na paglilingkod. Yung idon, babalik tayo, environment, education. No? So yun ang acronym noon. Pero ang konsepto ng One Kalapan nga ay yung hinihiling natin na pagkakaisa, isang layunin, isang vision para sa ating lungsod, isang vision ng lungsod na ligtas, mapayapa, maunlad, no? At may isang goal ang ating mga kababayan. Of course, yun ay vision. At alam natin hindi madali na gawin sapagkat lagi napapasukan ng elemento ng politika ang bagay na yan. Kaya nga may obstacle palagi, no? May hadlang, at yung ating sinisikap na matugunan, yung ating sinisikap na ma-overcome. Kaya nga tayo ay nakikiusap sa ating mga kababayan na sana, pag tayo ihahalal, ay bigyan tayo ng maraming kakampi sa ating sanggunian para maisulong po natin yung ating mga magagandang programa para sa ating lungsod. Ganun po pala. Pero di po ba One Kalapan? Parang isang Kalapan. No po? Parang buo. Dapat, ano po. Kaya lang po, kung inyong matatandaan, nung pong kayo ay napabalik at naging mayor po muli, nung kayo po ay naririyan na, kung talaga pong yung konsepto maging isa, bakit po yun pong mga city head officers na maayos naman po at talagang yun ang kanilang expertise, meron pong status na naka-float? Bakit po yung mga 4-year course na graduate na empleyado ninyo, yung iba po ay inyong pinagwalis? Bakit po yung iba na noon ay doon po nakapanig sa inyong katunggali na si C.A. Jojo Perez, yung iba po ay dinala nyo sa basurahan? Hindi naman po yun ang kanilang expertise. Kaya yung sinasabi nyo, sana walang pamumulitika. Minsan po sa inyong talumpati, dan po sa pagkakayo po ay nagkakaroon ng flag ceremony, minsan po ay may nabanggit sa kayo na yun pong ating kalaban ay kailangang pitikin din. Bakit po? Ano pong gusto nyo ipakahulugan doon? Isa pa po, syempre po pag sinabi mong One Kalapan, dapat buo ang pamilya. Dapat nagkakaisa. Kaya labang po, parang hindi pa rin ako naniniwala. Bakit po ang nangyari, no? Na sana po yung isang buong pamilya o sana po ay yung mag-asawa, sana po ay buo pa rin. Pero winakasan nyo na magkaroon po, na sila pa ay magkabalikan o nang sila ay maging maayos. Pagmula po ng tinanggap ninyo o pinatakbo nyo po ang asawa po ni Vice Mayor sa linyada po ng una. So yun po, para kasi pong yung One Kalapan ay hindi po tumutugma doon sa sinasabi nyong pagkakaisa para magkaroon ng unity, para magkaroon ng oneness. Yun lang po. Maraming salamat, RL. At ang huling reaction po? Well, hindi totoo na merong naka-float na hepe sa administrasyong ito. Bigyan niyo ako ng kopya ng isang memorandum order na meron tayong fino-float na hepe. Noong nakarang administrasyon, may hepe naka-float. Nagdemanda pa nga siya sa civil service at nanalo siya sa civil service, pero hindi pa rin ibinalik ng nakaupong mayor. Pinabalik na isang araw, kinabukasan may memo na naman na fino-float. At ibang itinatalaga na OIC. Ito nangyari sa loob ng mahabang panahon, termino ng nagdaang mayor. Pero sa panahong ito, ay wala po tayong department head na naka-float.
Maaring tayo nagkukonsulta sa ibang tao, pero normal po naman yan ang isang mayor, isang executive ay nagtatanong sa ibang tao, no? Hindi lamang dun sa concerned na hepe, para meron tayong maraming opinion, para meron tayong maraming mga advice na nakukuha at naririnig sa ating mga naglilingkod sa ating city government. So wala pong hepe na naka-float. Yun naman mga pinagwalis daw. Ang item po nila, utility worker. Bawal po sa civil service ng utility worker ay humahawak ng pera o nagbibigay ng lisensya o nagpo-process ng mga dokumento. No? Yung po dinala sa Batino, ano bang item nun? Mga security guard item. At kailangan ng security guard sa mga lugar na yon. Pero ganun pa man, sa pagkakaalam ko, pati mga tao pinabalik na rin sa ibang opisina na kanilang gusto, nakiusap sa akin. So, wala pong mga naka-float na ganyan mga empleyado. Yun namang sinabi na isa, yung tungkol sa kay Vice Mayor, yung pinag-isa, I think personal na bagay yan, hindi dapat talakayin sa harap ng kamera. Igalang po natin ang desisyon nung kabiyak ni Vice Mayor na tumakbo sa aming partido. Gusto niya maglingkod sa bayan at sa kanyang pananaw, sa aming partido, sa aming grupo, matutupad yung kanyang hangarin na makapaglingkod sa bayan. So nung siya po'y lumabas at kami nag-usap, hindi pa namin pinag-usapan yung personal na buhay nila ni Vice Mayor. Maraming salamat po, Mayor Arnan, at ang Mayor, ang inyo pong katanungan para naman po sa inyong katunggaling CRL. Okay. Madam RL, noong taong 2012, kung matandaan ninyo, ay naging controversy sa Calapan City yung revenue code na ipinasa ng nakarang administrasyon kung saan nagpataw ng mataas na buwis. Tumas ang business taxes, tumas ang real property taxes. Kaya umalma ang business community. Ang business community, normally, supportive yan sa kung sino man na nakaupo. Pero sa unang pagkakataon ay umalma ang business community at nilabanan ang City Hall dahil nga sa sobrang taas na buwis na ipinataw noong nakarang administrasyon na pinamumunuan ng inyong kabiyak. At kung hindi pa nagdemanda ang business community sa pangunguna ni Mrs. Murillo ng nawalang attorney Manzo, ay hindi makakakuha ng TRO. Kaya hindi na-implement ang increased taxes na yan ng nakarang administrasyon dahil nakakuha sila ng TRO. Ngayon, kung kayo ba ay papalari na manungkulan bilang mayor, inyo bang ipapasa uli o ipapataw uli, ipapatupad itong pagtataas na ito ng buwis, real property at business taxes na isinagawa ng administrasyon ng inyong kabiyak? Opo, noon pong 2012, ako po ay mulat ang mata. Diyan, Siguro po nagkataon na noong panahon yun, kailangan talagang magkaroon ng itaas po natin ang tax natin. Kung matatandaan nyo po, noon naman pong panahon yun ay nasa 450 lamang po, 450 million po ang ira po ng lungsod ng Calapan. Na kung kaya po, kanina itinatanong din po ninyo na kung halimbawa tayo po ang palarin, di thank you for that wonderful question at baka po talagang ganyan nga mangyayari. Hypothetical lang yun. Eto po. Sa akin po, hindi naman po kailangan na. Hindi na po kailangan. Kasi kahapon nakita ko rin po na mataas na po Mataas na po ang internal revenue allotment po. Nasa 600 million na. So, noon po nakapagtaas na tayo ng taxes na yan, alam naman natin po nakatulong din sa ating mga mamamayan. At alam ko, maganda na ito So, okay na ito. Bakit kailangan mo pang ibalik, Bakit kailangan mo pang taasan? Nagko-complement naman po sa atin pong budget sa ngayon, kumpara mo po nung nakaraang administrasyon. So, hindi po magiging usapin yan. Kaya tama po yun na ito po ay inihabla po. Natapos na rin naman po na-dismiss naman po ang kaso. So, wala na po tayong usapin doon. Well, yung sinabi ng ating katunggali na kailangan siguro nung panahon na magtaas ang taxes, ako hindi nawala ron sapagkat sobrang taas, under that proposed ordinance na mabuti na naman nagdemanda yung business community kaya hindi na implementa. Masyadong mataas, for example, yung sa pagkakaalam ko, yung mga rice mill 1,000% ang itinaas. Kaya marami pang item doon ang naging mataas ang rate na ipinataw. Kaya nga umalma ang business community. Kaya ako, sa aking panunungkulan, hindi po tayo nagkataas ng buwis. Walang tayo naupo sa pwesto. At naniniwala tayo na pag mataas ang buwis, ay hindi nakaka-attract ng investments yan. Hindi pupunta sa isang lungsod, sa isang lugar, kung alam nila na mataas ang buwis. Kaya nga po,
hindi natin ipinapatupad yan at naging bahagi tayo ng pakikipaglaban sa buwis na yan. Sinabi natin katunggali na maaaring nung panahon yun ay kailangan ang increased taxes. Sabi ko nga, hindi ako naniniwala ron, sapagkat isa sa principles ng local taxation ay yung fairness, yung equitable, dapat patas at reasonable. At naniniwala tayo na hindi reasonable yung naging tangka ng nakarang administrasyon na patawan tayo ng napakatas na buwis na halos pumatay sa ating negosyo sa Kalapan. Alam niyo po, naroroon na po ako no? So hindi naman po ibig sabihin na hindi papasok ang mga investment po nun dahil mataas po ang taxes natin. Nandun pa rin po The fact remains that 4 billion pesos ang pumasok po sa lungsod ng Kalapan. Yan po yung largest so far sa history po ng lungsod ng Kalapan. Na ngayon po ay yun pong ating KIDAP, yung kapag disiplinado asenso program. Yan po ay patuloy pa rin po na kumikita. Bagaman iilan na lamang nga po dahil hindi naman po ninyo ipinagpatuloy, ito po ay malaki po ang maitutulong sa ating mga mamamayan. Kaya lang po ay naantala na. Kaya po, sabi ko nga sa inyo, ngayon po kung halimbawang pong tayo ay papalarin, mayroon pong malaking budget po at ako po na may naniniwala, una pa rin po ay Diyos. Magiging congressman pa din po si Congressman Doyle Yachon. Kung papalarin po, meron na po siyang 250 million budget para sa river control at gagawin po iyan. Mas maganda po talagang magkatambal. Dahil po pagka nagkakaintindihan at nagkakaunawaan, wala pong proyekto ang masasakripisyo para sa taong bayan. Yan lamang po. Ang iyong ikalawang katanungan, RL, para po kay Mayor Arnan. Ang sa akin lang po, ito pa rin, dito pa rin po tayo iikot, Ang lungsod ng Kalapan po, dati ay matiwasay na tinitirahan ng ating mga kababayan. Wala pong krimen at lalong-lalo na po, wala pong droga. So, hindi naman po natin pwedeng sabihin kanina na sinasabi ninyo, hindi totoo yun. Ibig nyo pong sabihin na pineke lamang ng data ng PNP na ang Kalapan po ay number 1 pagdating sa crime rate. Ang tanong ko po ay ganito, bakit po sa tagal-tagal na rin yung naririyan, ngayon nga po ay magtatatlong taon na, hinding-hindi pa rin po marisolba ang droga sa lungsod ng Kalapan. Ano po kaya ang kadahilanan nito? Well, ang ating po paglaban sa droga ay sa pamamagitan ng pagtugis, paghuli, pagpapakulong sa mga drug pushers sa ating lungsod. At mula pa po noong Enero hanggang ngayon, Marso, ay napakarami naging accomplishment ng Kalapan City Police laban sa mga drug pushers. Hinuhuli sila, bypass operation, kinakasuhan at non-bailable po ang bypass operation. Non-bailable ang bypass, kaya hindi pa tapos ang bista, nakakulong na. So masigasig po ang ating implementasyon ng ating laban sa illegal drugs at wala po tayong sinasanto, wala tayong sinisino dyan, walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapamilya sa ating kampanya laban sa illegal drugs. Yung nakaraang panahon na drug-free daw ang Kalapan, alam ko nung panahon yan may isang parish priest hindi pumirma. Hindi ko nabagitan ng pangalan, ayaw nating isama na rito. At saka yung typical na estilo nung araw papapirmahin ka. Kung may dumaan din sa ganyang panahon, papapirmahin ka na walang wetting sa lugar mo, walang drugs. As ire-report. Hindi po ganoon ang ating sistema. Hindi by performance, by propaganda, kundi talagang aktwal na pagkatrabaho, aktwal na operasyon laban sa mga illegal na droga. At yan po yung ginagawa natin. Makakasa po ating mga kababayan na hindi po natin pagpapahingahin ang Kalapan Police. Hindi po natin pagpapahingahin ang mga drug pushers na yan at patuloy natin tutugisin at ikukulong ang mga yan. At wala po tayong sisinuhin. Wala tayong papaboran sa ating kampanya at laban sa illegal drugs. Reaction? Okay na po, okay. At ang ikalawang katanungan nyo, Mayor Arnan? Well, Madam, ang isa sa mga mainit or emotional issue sa ating lungsod at lalawigan ay yung issue ng mining. Sa kabundukan ng Kalapan, kabundukan ng Oriental Mindoro, partikular dyan sa bayan ng Victoria, dyan sa Aglubang watershed. At pamilyar ako dyan sapagkat kay Governor, tayo nakipaglaban sa issue ng mining at kasama natin ang maraming sektor, NGO at
pati ang simbahan. At yan ang dahilan kung bakit noong 2009 ay kinansela ni dating Pangulong Arroyo ang ECC ng nickel mining na yan. Subalit ngayon, 2015 ay biglang binuhay uli ng Malacanang ang ECC na yan na nagpapahintulot sa pagmimina sa kabundukan ng Victoria at epektado ang Calapan dyan sapagkat yung ilog ng Victoria patungong Bukayaw River sa Calapan yan. Ngayon nabasa ko na sa Kongreso pala ay may ilang kongresista na naghain ng batas na dinedeklara ang kanilang mga probinsya na no mining zone. At kung magagawa yan, ay hindi pwedeng pumasok ang mga dambuhalang kumpanya ng minahan sa kanilang lugar. No? Ay sa pagkakaalam ko, wala yatang naifa-file ang ating mga kongresista sa 1st and 2nd District ng ganyang batas na nagdedeklara ng mining. Isa pa, mahalaga siguro na mag-file din ng bill na dinedeklara ang Aglubang River, Aglubang watershed na permanent watershed yan para hindi papakialaman ng mining yan sapagkat under the Mining Act, pag watershed yan, pag declared na watershed, hindi pwedeng pasukin ng minahan. Kaya ang aking tanong ay pwede mo bang sabihin sa iyong kabiyak na siya ay mag-file ng bill, ng resolution declaring Aglubang as a watershed? Ay wala naman pong problema yon. Diyan po sa inyong sinasabi na yan, hindi po ako spokesperson ng aking asawa, ni Congressman Doy Liachon. Pero ako po mismo, pagdating po dyan sa ganyang mina, ako po ay yung pagmimina or yan pong mining in all forms, yan po ay aking tinututulan din. Masabi pong yan ay maging small or large scale na mining, hindi ko po yan papayagan din. Ayaw po natin yan. Bakit po? May mga masasamang dulot. Una, masisira ho, masasalanta po ang mga ari-arian na yan ay matagal mong pinag-ipunan at ipinundar, mawawala lamang. Ang atin pong kalikasan ay tuluyang masasalanta at syempre po, ang pinakang worst sa lahat, baka kumitil pa o mawala ang buhay ng isang tao. Kaya wag po kayong mag-alala. Yung tungkol po dyan sa mining, hindi po natin ipagpapasawalang bahala yan. Dahil ako rin po ay residente ng Oriental Mindoro at ayaw ko rin po na ako ay magiging apektado ng usapin pagdating po sa minahan. Reaction. Well, sabi ni Madam, walang galang ay hindi kayo spokesman ni Congressman pero napakalapit kayo sa kanya bilang kanyang kabiyak. Kaya siguro ay kaya-kaya ninyong sabihin sa kanya na mag-file ng bill na lalabanan niya ang mining sa Oriental Mindoro. Mag-file ng bill na dinedeklara ang Aglubang watershed, na watershed yan, kaya hindi pwedeng pasukin ng mining. Sa aking pananaw, ay yan ang dapat gawin ng ating mga mambabatas at bilang ako, local official, yan din ang aking inaasahan sa ating mga kongresista na tapusin sana ang usapin ng mining na yan sa Oriental Mindoro kung nag-file lamang ng kaukulang bill sa Kongreso na dinedeklara ang Oriental Mindoro na no mining zone para hindi makapasok ang mga dambuhalang minahan na yan. Binagyo tayo, binaha ang Baco, Victoria, Nauhan noong nakaraang Disyembre 15. Ay hindi ko alam kung bakit ganyan na nangyari noong nakaraang panahon na tayo na sa lalawigan, hindi po nangyayari ang ganyang katinding pagbaha. Mas malaki pa yan, 10 times doon sa nangyaring barong 2005. Kaya sana ay talaga manindigan ang lahat laban dyan sa mining. Ayan nyo po. At yan, naririnig naman siya. Yan, naririnig niya yan. Hindi ko na po kailangang sabihin. Alam ko na yan ay tututukan din. At huwag kayong mag-alala. Kami naman po ay laging magkatabi sa gabi. Yung lahat po ng mga suliranin, yung pong lahat ng mga usapin na may kinalaman po sa problema ng ating bayan, lagi po naming napapag-usapan. Lagi ko nga po rin sinasabi sa kanya alam mo, yung magagandang proyektong nagawa mo dito sa lungsog ng Calapan at manapay sa 1st District ng Oriental Mindoro, lahat ng tinatamasa mong tagumpay dyan, hindi niya pwedeng angkinin. Dahil po ako ay laging kaparte ng bawat tagumpay na kanyang tinatamasa. Ika nga po, laging naririyan ang babae na sumusuporta sa likod ng isang lalaki. Ang inyong pong huling katanungan para sa gabing ito sa inyong katunggali kay Mayor Arnel Panaligan. Yun pong alam po natin naging pundasyon ng bansang Japan at ng bansang Singapore, walang iba kundi po
yung pagkakaroon ng disiplina. Ang sa akin po, ngayon, hindi ko na nakikita ito. Alam niyo po ba, nung ako ay nangangampanya, no? Meron akong mga nasasalubong sa kalye, mga hubad. Kinakampanyahan ko, minsan nga hindi mo na mayakap kasi hubad. Nakakakita rin po ako ng mga patuloy na rin na naninigarilyo kahit hindi sa designated area, tapon dito, tapon doon. Kung makikita nyo po ngayon ng bayan, noon pag nakakakita po, minsan nga naiinis na ako, noon po pag nakakakita ang aking asawa ng walang helmet, alam nyo, pag mula po doon sa may Camilmil, hinahabol namin hanggang doon po sa Paras Compound, hindi naman namin abutan kasi malaki yung aming sasakyan, yung sa kanya motorsiklo, nawawala na rin po ang helmet. Yun pong kalinisan sa palengke na marami po ang nagsasabi sa akin, bakit po nung una maayos, pero ngayon po, talagang dugyot na dugyot at talagang kung inyong titingnan, nakakasulasok po ang amoy. Bakit po? Meron po ako dyaang pwesto, no? Na ngayon nga po ay hindi ko na rin napupuntahan. Siguro dahil nung una, kahit pumunta ka sa taas, malinis, maayos, hindi ka naman mamamaho. Pero ngayon, talagang kahit yung ating mga manininda, yan pa rin po ang pinoproblema. Ito naman pong ating mga vendors, mababait naman po yan. Yan naman po ay bigyan lamang po ng tamang pangunawa, ipaunawa sa kanila kung paano magiging malinis ang ating palengke. So marami pa po yan, kaya lamang po yun ang aking tanong. Bakit hindi nyo magawang i-implementa ang disiplina? Tuluyan na pong nawala. Kaya po, yung ating kaisa-isahan pong sinasabi na the Discipline City, na alam ko naman pong inyo rin pong pinaboran dahil dinagdagan nyo pa nga ng and good character. Kaya lang po, ito ba'y sa papel na lamang at wala na sa katotohanan? Well, patuloy ang ating implementasyon ng mga ordinansa na for discipline, ano? Yung anti-jaywalking, yung helmet, patuloy natin pinapatupad ang mga batas na yan, ang mga ordinansa sa ating lungsod. Hindi lang tayo mahilig sa mga publicity na para bang yun ang ginagawa ng city government, ano? Paghuhuli ng mga nakahubad, ng mga walang helmet. Pero patuloy nating ini-implement ang programang yan. At alam ko yan, sapagkat may napunta sa akin nakikiusap dahil nahuli raw sila, malaki ang penalty, malaki ang fine. Sabi ko, sumunod na muna kayo, no? Kaysa sa naman yung kayo mahasanin ang hindi nasunod sa ating mga ordinansa tungkol sa disiplina. Sabi nyo, ay madumi yung palengke. Sinisikap namin na linisin ang palengkeng yan. Bakit ba naging madumi? Kasi yung pagkakagawa, inamin ng mga inyenhero sa akin, pag upo ko, na yung disenyo, yung mga tubo sa second floor, ay maliit ang ginamit. Kaya kailangan buksan, kailangan palitan. Kaya tumatagas na, pagkalipas ng 4 taon lamang ang palengkeng yan, ay barado na at hindi na function yung tubo kasi nga maliit at substandard ang ginamit ng mga tubo dyan. Na-discover namin ilang buwan nakakaraan, yung mismong market administrator, yung economic enterprise manager mismo ang nag-report sa akin na yun daw tubo mula dun sa manukan at tubo mula dun sa comfort room and second floor papunta dun sa deposito sa septic tank ay iisa. Ay no wonder, magbabara nga at mamamaho. Kaya sabi ko, ano dapat gawin? Kailangan daw bakbakin yung second floor para maglagay ng bagong tubo, repiping. Ako sabi ko, napakalaki naman pera niyan. Pero kung kailangan gawin, gagawin natin yan at isasama natin sa ating budget yan. Yan ang problema kung bakit nagiging madumi ang ating palengke. Lumalabas ngayon mga sakit sa construction ng palengkeng yan. Ano? Kaya gagampanan po namin yan. Pagka panalo ng inyong lingkod, ay maglalagay tayo ng malaking pondo para yan ay ma-repair ang buong second floor kahit pa may utang pa tayo sa palengkeng yan. Salamat po. Reaction? Abogado po kayo. Siyempre, alam nyo naman po palang substandard. Sinabi naman po pala ng inyong engineer na substandard. Bakit hindi nyo hinabla? No? Para nalaman na ninyo, no? Ang ibig ko sabihin, minsan nga, nakausap ko ninyong inyong engineer. At ang sinabi niya, dahil doon po sa inilabas ninyong pamaypay, nakalagay doon na substandard, na mayroong pagkukulang, mayroong pagkakamali, kinausap kayo ng inyong engineer. At sinabi niya, na bakit mo inilagay yun? Hindi naman yun ang katotohanan. Ano ho ang sinabi ninyo? Ang sinabi po ninyo ay, hayaan mo na ika, gawa lamang yan ng politika. So, hindi ko na po alam kung sino ang nagsisinungaling dito. Ang issue po, madumi ang palengke. Kaya ang dapat, linisin. Bakit po noong una?
Totoo naman po, nililinis po ang palengke, kaya hindi nagkaroon ng ganitong problema. Ang sasabihin ninyo, laging ang yun pong tubo, maliit. Simple lamang po yan. Para din po yan sa loob ng pamamahay. Kapag nililinis mo, hindi magkakaganyan. Hindi magkakasunod-sunod or chain reaction ang pagiging madumi nito. Isa pa rin po doon, dapat mayroong disiplina. No? Paglilinis lang po yan, yun lang po ang kailangan. Yung po ating ginagampanan yung paglilinis sa palengke, pero mahirap nga linisin pag ganyan ang disenyo mismo ay may problema, ano? Second floor, nandun ang wet section, kaya mahirap talaga i-maintain ang kalinisan. Pero kung mag-alala, at right after our proclamation, yan ang aming gagawin. Kahit kami ay maglagay ng panibagong pondo na malaki para maayos ang flooring, maayos ang piping, maayos ang drainage ng palengkeng yan, para mapanatili ang kalinisan at kaayusan dyan sa palengkeng yan. Naayusin po namin yan. Mahirap po ang maglinis kung may engineering problem. At yun po aming tutugunan sa mga darating na panahon para maibalik ang kalinisan sa palengkeng yan. Ang huli pong katanungan nyo? Well, madam, ikaw ay tumatakbo bilang mayor. Ako tumatakbo rin. Lahat naman ng politikong kandidato, ang hangarin ay manalo. Wala naman siguro tatakbo na ang hangarin ay matalo. At syempre, tayo nangangampanya, gumagastos, no? Nagpapainit tayo, at talaga naghihirap, nagkasakripisyo para lamang makapagkampanya at manalo. Pero tama ba yun na yung prinsipyo na winning at all cost, kahit gumamit ka ng paninira, gumamit ka ng pamimersonal na atake o paggastos, pamimigay ng mga gamit, mga semento, mga tubo, jetmatic. Sa palagay nyo, yan ba ay tama, na para lang manalo, ay kukompromise mo yung iyong moral and Christian principles? Look who's talking. No? Sino po ang naninira? Hindi po ako. Kahit po sa aking mga talumpati, ako po hindi naninira. Ako nga po, hindi ko po inaakala na sa inyo pa manggagaling nung kayo po ay nagkaroon ng political or proclamation rally with Binay, sinabi nyo doon na ang aking pangalang Rona dahil katunog ng Nona ay perwisyo. Yan po ba ay maririnig nyo pa sa isang mayor? Ano po ang connection nun ng aking pangalan? Alam ko po na ang Nona ay perwisyo. Pero hindi po ako yun. Dahil ako po ay isa sa pinakaunang rumisponde. Wala pa po ako dito sa pamamahala, pero ako po ang unang rumisponde. Yun pong aming ipinamigay ay galing po sa aming means. Hindi po yun kinuha sa kaban ng bayan, hindi po namin yun kinuha sa gobyerno. At yun pong aming politiko. Kung sa tingin niyo po ito yung magarbo, ay wala po akong magagawa doon. No? Wala po yung sinasabi nating pamimili ng boto o kung yun pong sinasabi ninyong paggastos. Wala po tayong magagawa. Marami po tayong kaibigan. Marami po ang gustong magbigay sa atin ng suporta. Yun po ay hindi ko naman pwedeng sabihin dito at talagang mga ano ring tao no? Malalaki ring tao. So, hindi po dito usapin yan. Ako po ay hindi naninira. Baka kayo po ang naninira. Minsan pa ay sinabi ninyo, no, na ang aking bayaw, no, ang akin pong bayaw ang isa sa dahilan ng droga dito. Hindi po usapin yun. Napatunayan niyo po ba? Ngayon, kung yung allegation ninyo ay napatunayan ninyo, bakit hindi nyo hinabla? Di ihabla po ninyo. Yun pong inyong pinararatangang aking bayaw ay 1 taon na pong wala dito sa lungsod ng Calapan. Dahil po, siya ay nagbabantay ng kanyang mga anak dahil nawala na po yung kanyang asawa. Maraming salamat at ang inyong pong tugon. Well, wala naman ako sinabi na kayo naninira. Very general yung aking tanong. Parang hypothetical at saka abstract na tama ba na gumamit ng paninira, black propaganda, pera ang isang kandidato para lang manalo, no? Nag-react kayo ng ganyan, parang masyadong defensive naman yata yan, So yun lang ang aking reaction. Hindi po ako nagiging defensive dahil yan po ay katotohanan, no? Kung yan po ang inyong nasa sa isip, wala na po akong magagawa. Ang atin pong tingnan ay kung ano ang muka ng lungsod ng Calapan. Ito po ang issue ngayon. Resolbahin niyo po kung ano po ang mga suliranin na kinakaharap ng ating bansa. Yun lamang po.
At yan po ang pagtatapos ng ating tapatan para po sa ating mayoralty candidates. At